Magandang araw at magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoid Mix Videos. Ngayon po ay hindi muna tayo makakapag-present ng video para makapagbigay tayo ng ating reaction at commentary. Ngayon kasi ay tatalakayin natin itong paulit-ulit na lang na pambubuli ng China at yung kanilang pananakot, no? Hindi lang po sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa kalapit bansa natin sa Taiwan, no? Ito kaya'y totoo na gagawin nila o isang pananakot lamang? Kasi po dito sa atin, lalong-lalo na dito sa Pag-asa Island, kung maaalala ninyo, meron tayong tinatawag na yung bulok na barko na dito, no? Yung kinakalawang. Ito po yung BRP Sierra Madre. So, sinabi nila na kung hindi natin to aalisin, sila mismo ang hihila nito o palulubugin nila to. So, kung hindi nila mapalubog to, kasi mababaw na yun, sad-sad na yun. Isa-salvage nila itong barko na ito at sila ang aalis. Pero magpasa hanggang ngayon ay naroon pa at hindi nila makante. So, ito ay pananakot lamang na kung nagpadala ka sa pananakot, tiyak na aalisin mo. Kung ikaw ay mahina-hinang presidente, sigurado aalisin mo yan. So, ganun din po dito sa pagbabanta niya nung pumunta itong isang kinatawan ng Amerika, si Pelosi, dito sa Taiwan. Katakot-takot na pagbabanta ang ginawa nila, no? Nandyan yung pasasabugin nila yung eroplano ni Pelosi, pero hindi naman po nagkatotoo. Wala kahit isang putok ang narinig. Ganun din sa mga panahon ngayon, puro military training itong ginagawa ng China. Pero ibahin mo yung totoong gera kasi ay malayo sa military training na ginagawa. Malayo po yan. Parang isang point lang yan para handa ka. Pero ginagawa nila rito, pinapalibutan nila yung bansa, binabakuran nila, at puro pagbabanta. Pero wala pong nangyari. Kasi may problema pa po sila sa Pilipinas kung yung Sierra Madre na pagkaliit-liit na barko hindi nila kayang galawin. Eto pa kayang Taiwan na dito ay may mga advanced technology na pwedeng makasabay sa mga kagamitang pandigma ng China. Kung tutuusin nga, parang tinalo na natin ang mga CCG o yung mga China Coast Guard. Bakit po? Kasi pag hindi na kaya ng isang Coast Guard, doon pumapasok yung Navy o yung mga gray ship. So, suko na sila sa atin eh. Suko na ang China, yung Coast Guard ng China sa atin dahil pumapasok na yung kanilang mga Navy. Di ba? Para na nilang sinabi na suko na sila. So, para sa akin, talo na. Sa ganung, sa pakulitan lang, pakulitan ng laban dyan, patigasan. Hindi nila kinaya itong mga PCG. Andyan na yung pambubuli nila, andyan na yung pagwa-water cannon, pero nanatili yung mga PCG. So, hanggang pagbabanta nga lang ba itong kayang gawin ng China? No? Kaya buti na lang itong ating kasalukuyang gobyerno na pinamumunuan ng ating presidente ngayon na si President Bongbong Marcos, nanindigan siya na hindi alisin ito, no? Niisip ko kung nagpatuloy ang mga Duterte, kung sakali sila yung pinalad na namumuno ngayon, hindi ko lang alam kung aalisin niya ito dahil alam ko may binatawang salita si Duterte, dagat lang yan. Kasi bang ibigay na lang natin yan, no? So itong isang pagsasalita ng ganito ay isang uri ng pagsuko. Naiintindihan ko naman yung sinasabi ni Duterte na massacre daw ang mangyayari dito kung sakaling labanan natin yung China. No? Kasi ito ay dahil wala tayong mga sapat na panlaban para labanan itong China. At iniisip lang nitong ni Duterte yung buhay ng mga sundalo. Importante sa kanya kasi yung buhay ng mga sundalo.
So, gasino nga naman, ipamigay na lang yan para sa kapayapaan. Pero pwede ba yung ganon? No? Sa isang banda, pwede ba yung ganon na isusuko na lang natin yung karapatan natin doon? E paano kung umabuso ulit sila at sumagad pa sila hanggang sa kalupaan? So parang hindi nararapat siguro yung ganon. At kung kailangan, humingi tayo ng tulong. Kung kailangan ng tulong ng mga Amerikano, hingi natin ng tulong. Yung pagsuporta, kailangan natin. Kung mamumuno ulit itong mga Duterte, kung makapasok sila, kasi hati di ba? Ang hiling ko kasi ay huwag nilang pabayaan o huwag nilang isuko itong Spratly. Pumalag sila hanggat maaari. Kagaya ng ginagawa ng kasalukuyang namumuno sa atin na si Bongbong Marcos. At mas maganda siguro kung tapusin natin itong termino ni Marcos. At kung yung papalit na isang pinuno, dapat kaya niyang ipaglaban itong ating bayan. Dapat kasi sa atin, dapat wag na tayong mag-away-away pa. Kung may nakaupo na dyan, suportahan natin yung gobyerno. Kasi ito yung gusto ng Panginoon din sa atin, Kagaya nung sinasabi dun sa Biblia, yung sa Roma chapter 13 verse 1 to 7, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. So napakaliwanag po niyan. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral, Kaya kung sino man yung nakaupo dyan, dapat suportahan natin siya at dapat pasakop tayo, Binoto natin yan. So, kailangan hintayin na lang natin. Kaya nga tayo may hangganan yung pamumuno. Kung 7 taon o 6 na taon, may hangganan. O kung 10 taon. Kaso sa ano yung sa atin ba? 6, or 7, o ano man yan. Ang mahalaga doon, may hangganan po yung pamumuno, nung binoto natin. So, kung gusto niyong palitan, bumoto na lang ulit kayo, hintay tayo ng bagong eleksyon. So, kung ano yun yung pagpapasakop sa pinuno. Huwag tayong magrebelde, huwag tayong maglaban-laban. Magkaisa po tayo. Meron po tayong external na problema, Meron tayong external na problema sa labas. Yung korupsyon, hindi na bago yan, Napakatagal na yan. Nabuhay na tayo, tumanda na tayo hanggang ganito, nandyan yung korupsyon. At hindi mo maiuunlad yung sarili mo kung patuloy kang alalaban sa gobyerno, talagang masasaktan ka lang. Kagaya ng sinasabi, tuloy natin kanina, Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Kaya itong mga laging nagre-rebelde sa pamahalaan, lagi silang napopok-pok dyan sa kalsada, Kasi lumalaban sila sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. Ayan, nakalagay, Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. So, bakit matatakot ka sa mga pinuno na yan? Huwag mo katakutan niya kung gumagawa ka ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Yun po, napakaliwanag po yan. Yang pong sinasabi dito sa Biblia, Diyos may basbas yan ng banal na espiritu. Sundin natin yan at hindi tayo mapapaano, So, paano nga naman kung itong pinuno na to talagang salbahe o talagang kurakot? Hindi natin problema na yun, Problema yun na ibigay na natin yung problemang yun sa Panginoon kasi Panginoon ang ang magpaparusa sa kanila, kagaya na sinasabi sa Isaiah chapter 3 verse 14, hahatulan niya ang mga tagapamahala at mga pinuno ng mga mamamayan niya. Ito ang paratang niya sa kanila. Sinira ninyo ang aking ubasan na siyang aking mga mamamayan. Tawag niya doon sa mamamayan niya, ubasan. Ang mga bahay ninyo ay puno ng mga bagay na sinamsam ninyo sa mga mahihirap.
Ganyan yung mga politiko. Di ba? Hindi na bago yan. Kahit noong pang panahon ni Isaias, meron na po ganyan. Yung mga bahay nila, napakagagarbo, maraming mga kalamuti dyan. Na yung mga yon sinamsam nila mula sa mahihirap. Diyos po ang hahatol dyan. No? Hayaan natin humatol ang Diyos dyan. Kaya nga po, ang sinasabi ko lang dito, magkaisa po tayo. Kung ano yung kasalukuyang gobyerno, suportahan natin dahil may external tayong problema. Itong China. Ngayon, mayroong ugong-ugong, no, na bago daw umupo itong si President Trump, ay sasalakay ito sa Taiwan. No, alam naman natin na pag sinalakay ng China yung Taiwan, ay madadamay ang Pilipinas. Bukod sa napakaraming Pilipino sa Taiwan, ay mayroong tinatawag na yung military agreement between mutual defense between Philippines and America, at ganun din sa Taiwan sa Amerika. So sinasabi nga hangga't nandyan yung mutual defense, madadamay tayo kasi ang gera ng Amerika, gera ng mga Pilipino. Amerikano, gera ng Pilipino. Ang gera ng Taiwan, dahil may mutual defense din sila, ay gera ng mga Amerikano. Ang gera ng mga Taiwanese, gera ng Amerikano. Ang gera ng mga Amerikano, dahil may mutual defense tayo sa Amerika, gera rin ng mga Pilipino. So, may ugong-ugong na pwedeng sumalakay ito sa oras ng kasiyahan. Pwedeng Christmas season. Pwede ring sa araw ng pagpapalit ng taon o desperas ng bagong taon. Yan ang isa sa mga ugong-ugong na pwedeng gawin itong mga Chinese na ito. Kung may mga ugong-ugong na ganyan, ito ay maliwanag na isang pananakot o banta. No? Hanggat nandiyan yung banta, hindi tayo matatahimik. So, ano nga kaya itong talagang plano ng China? Dapat na ba talagang magkaroon ng digmaan? Dapat na bang masimulan para matapos na? So, ako po ay humihingi sa inyo ng isang panalangin na tayo ay makapamuhay ng mapayapa, at tigilan na nitong mga Chino, ng Chinese, yung kanilang pagbabanta. Tumigil na sila sa kanilang mga ginagawa, Hindi maganda ito, Hindi natin alam kasi baka sana pananakot lang 'yan. Sana yung mga pinapakita nila kalahati dyan is dummy load lang, mga missile nila. Wala naman talaga. Sana ganun nga. So, yung panalangin hinihingi ko ay para sa kapayapaan. Hingin po natin ito para tayo ay makapamuhay ng mapayapa. Hanggang sa muli po, ito po ang Avoy Mix Videos.